Hello, good morning Montreal and good evening Philippines. At sa lahat ng ating mga business partner ngayon na nakikinig sa akin. Okay, ngayon po ay meron po tayong tatalakayin po no, na may dagdag sa ating ginagawa, sa ating pagbibusiness. No? At very essential para sa atin na magkaroon tayo ng idea patungkol dito sa ating itatakal ngayon. Kasi po, ang company po natin once again is JC and we have a group of companies no, like JC Worldwide, Cloud Panda, JC Premier, or we call it JC for now. Sa ngayon na JC na po siya at TokTok. So what I mean is, bakit ko po binabanggit po ito? Kasi ang ating i-discuss po ngayon ay patungkol po sa TokTok. Okay? Mag-focus muna po tayo sa TokTok for this training. Okay, so allow me to start. Dali lang po ha. Okay. Yeah. So, ayan. So, once again, ang company po natin ay JC Online Franchise, which is we have a package of 17,888 now. Okay. Pag sinabi pong package, lahat po ng TokTok, JC Worldwide, JC Premier, and Cloud Panda package po yan. At ang sinabi ko kanina, ang aking i-discuss po ay dito lang po sa TokTok. So, wala munang JC Worldwide, wala munang JC Premier, and then Cloud Panda. Okay. So once again, my name is Magellan Manuel. Ang inyong lingkod. Yan po. Okay, TokTok no? Ang ganda ng logo natin. Napaka-astig siya. Welcome to the good life po. Okay. So, what is the specific topic for tonight or for today? Number one is all about TokTok and other functionalities. Bakit po mayroon po siyang functionalities? Kasi po, as you all know po, ang TokTok po ay specifically, it is a delivery service po siya. Gaya ng Grab o kaya Lalamove o kaya Uber, no? Ito po ng niya, ka-level po niya sa business. Pareho po yung galaw, okay? May mga difference, lang po siya sa service. So, okay? So, yung functionalities ang sinasabi ko po, kasi po, marami pong mga nagdalakihan din industry na nakipag-tie up po sa atin dito sa TokTok. So, gaya ng family service. Yan po, yung SM at saka Robinson, no? And then yung TokTok Mall. Okay? Yan. So, napakarami po. And then ng merchandise also. Kung paano sumali ang mga merchandise natin na kilala natin. Yun po yung functionalities. Okay? So, pangalawa po ay how to earn with TokTok. Paano nga ba tayo kikita dito? O paano ba tayo mag-thrive dito sa TokTok? Yan po yung pangalawang topic natin. And then pangatlo po ay how does TokTok works? Paano ba gumalaw ang TokTok sa buhay natin? O as a being a businessman, no? So, pang-apat po do, how does TokTok franchise works? Ayan po, yung mga alalamin po natin yan. So, how does operator manage? Yung operator, kung paano mo i-manage yung rider mo at saka yung driver mo. And before anything else, kasi po, by the way, ang TokTok po, so sinabi ko kanina, delivery service po, no? At in the first instance before, yung pinaka-first na pwedeng mag-deliver noon ay motorcycle noon. Pero ngayon po, dahil lumalago siya, lumalaki siya, nag-expand po siya, pwede na rin pong car, pwede namang minivan, pwedeng van, mini truck at saka truck. Yan po yung expansion ng service. So meaning to say, yung TokTok ay lumalaki talaga. Ang TokTok po ay nag-start noong December 2020 and now is almost mag 1 year na po tayo. 2 months away for our become a 1 year. So yan po. Okay? So pangalawa po ay, sorry, this is number 1. All about TokTok. So that's our topic for tonight. But before anything else, gusto ko pong ipakilala po sa inyo ang ating mga boss para at least kilala nyo rin po sila. Kasi meron yung mga companies na hindi nila pinapakilala ang kanilang boss. Yung hindi pa po nakakilala sa ating mga boss, ito po sila. And to your right, our President and CEO, Mr. Jonathan So. And lagi niyang kasama, of course, ang ating Vice President and CFO, Mr. Carlito Macadangdang, no? Yan, as you can see them, they're very young guys. Napakabata pa nila, no? Parang mga anak ko lang to sa mga panganay, no? So tutusin, no? Pero they are multi-billionaires.
Bakit po sinabi? Kasi yung sinabi kong lahat ng mga group of companies kanina, sila po yung may-ari po, dalawa. Kasi bata pa lang po sila, magkakilala na, hanggang nag-aral, nag-high school, nag-college, naghiwalay ng certain years, tapos nung mag-decide sila mag-business, ayun na. Tuloy-tuloy na po hanggang ngayon. Okay? So at ating mga boss din po ay talagang they really deserve to have a lot of awards like because nagawad sila ng MLM Company of the Year 2020. At samantalang sila pa rin po ang ginawad ng ating naging Franchise Company of the Year, which is winagaway po nila ang bandila ng Siomai King, no? Ang hari ng Siomai. Sorry. Sorry for that. At ang Siomai King po, ito yung pinaka first ever product na dinevelop po nila nung una po sila mag-start ng kanilang business. So yan po hanggang lumaki kasi masarap, lumago, naging sikat siya, na-share yung kagandahan ng product hanggang ayan po, nag-expand na po siya, dumami ng kanyang relatives, Siopaw the King, marami pa. Okay, so and then ang mga boss po natin, another award, no? Na award po sila ng Most Outstanding Global Entrepreneur of the Year, same year. At ang kanilang mga naglalakihang placard po dyan sa Quezon City po, no? Makikita po yan kung alam nyo nung lugar na yan. And ladies and gentlemen, please allow me to introduce to you TokTok Journey Start Now. And kasi po ang TokTok po ay the first online franchise delivery service worldwide. Take note po, no? Worldwide, hindi lang po nationwide. Kahit na mag-search po tayo, kasi online franchise po ang sinasabi ko. Okay? And ito po isang napakaganda po, no, na malaman. Ang konseptong ito na delivery service online po ay kagawaran po ng very innovative na pag-iisip, no? It's on homegrown. Ang mga boss po natin at mga kapilipino po natin. Yan po. So tangkilikin po natin sariling atin. Okay po. So and then according to Manila Bulletin, TokTok became the fastest rising and most downloaded delivery service app, which landed it to the number of 4 spot of App Store top 10 business application. So imagine, no, so when nag-start siya ng December ng 2020, nagkaroon kaagad ng in 2 months time ng 150,000 app users, no? Grabe, no? Dumami kaagad. And now sa ngayon po ay meron we have more than 1 million app users now. Wow, no? So imagine that. Grabe ng expansion nito, no? Yan po. So pangalawa po, ito how to earn with TokTok. Paano nga ba tayo kikita dito po sa TokTok, no? Become a TokTok online franchise operator, no? Para kikita ka agad ng in 3 steps lang po, no? Napakadali. Step 1, just you post. And pangalawa, step 2, we deliver. The company will deliver. And you earn. Ganun lang po kasimple, no? Pero paano nga ba? I'm going to discuss it to you after para po malaman natin kung paano po, no? Yan. So how to earn with TokTok? Okay. So we are in a franchising aspect, no? Hindi po tayo dito para makinig na para tumaya ng loto, no? Hindi po, o kaya kung ibang training po, no? Andito po tayo sa pagbi-business, sa training. Okay? So ito po yung TokTok. Once again, once po tayo nag-avail ng isang or tayo po nag-registered as a franchisee, the company will give you right away within 24 to 72 hours magkaroon po tayo ng ng approval para po tayo pa maging isang franchisee. So by doing that, naging franchisee na po tayo. So ito po 'yon, yung ma-receive po natin na referral code or yung account number natin na ibibigay ng company. Let's say like me, no, PPS 142142428 yung sa akin. So yun po yun. Yun po yung i-share po natin na link, yung link natin at idudugtog yung toktok.ps.philippines plus yung referral code na yung number. Yun ang i-share po natin sa mga nating kaklasmate ng high school o elementary, college, at sa mga friends po natin na na-meet kung saan-saan, sa border, o sa beach, sa mall na nakakilala natin, o dito sa social media, no? Lahat ang mga friends mo sa Facebook, sa any kind of social media na ginagamit mo,
doon mo natin i-share po yung link natin. Libre po. The more you share, the more better. Okay? Kasi po, ganito po yon ang kung paano po mag-work, no? Kasi po yung TokTok link natin na ibibigay ng company plus idugtong natin yung referral code na yon, pag yun po yung gamitin po nila mag-send ng mga product, let's say documents o gift o kaya mga garments, anything na pinapadala, okay, anything na pinapadala, every time po na ginamit po yung referral code mo na yon, kikita ka ng 3% kaagad doon, hindi sa delivery na yon, yung successful booking na yon. Okay? So yan po, kikita ka agad. Mag-share po ako ng konting scenarios and computations mamaya para po magkakaroon po kayo ng idea kung paano po itong 3%. And sa second option po, it earn 7% as a TokTok operator. Dito po sa TokTok, no, we as a franchisee, once na tayo po isang franchisee na po, we are able to become an operator. And ito yung good news, no? Wala na pong additional payment. Package na po yun. Okay po? Either you're going to do it as operator o hindi, okay lang po. Pero why not, no? Kasi given naman na yung formula, no, na bibigay ng company para kikita pa ng mas malaki, bakit ayaw natin gawin, ano? So, yan po, franchisee ka, kikita ka ng 3%. And kung magkuha ka pa ng operator o ikaw yung isang operator pa rin, ikaw pa rin yung operator, I mean, another 7% po ang kikitain po doon sa booking na yon. Okay? At kung inisip mo ito yung magandang business talaga para sa'yo, pwede ka rin maging TokTok rider at kikita ka ng 80%. Wow, no? 80% ang para sa rider. Bakit po 80%? Kasi ang rider po, sila po yung sa frontliner natin na ka-incorporate kasi ikaw yung operator, siya yung rider mo. So, ibig sabihin, sila yung in danger side of the danger zone of the business. Hindi naman siguro knock on the wood, pero yun yung ibig sabihin nun. Kaya naging 80%. So, ang company, ilan na mapupunta sa company? So, 10% na lang. Although 5% nga lang yung natitira sa sa may-ari sa company. Although traditionally, ang competition natin diyan sa ibang company, no, sa traditional, 20% sa kanila. Same thing, 80% pa rin ang sa rider. Pero ang ginawa ng company natin po dito sa JC, yung 20% po na para sa kanila, dinivide by 2 pa rin yun. Ito yung 3% at saka yung 7%. Imagine, no? Ganun ang puso nila. Hindi sila masyadong sa pera. I-share pa nila yung another 10%, no? Which is isa ibinigay niyo sa franchisee, saka yung ibigay sa operator. Ang ganda na po ng ginawa ng company natin, yung system na ginawa nila. Yan po. So, ito yung mga scenarios na sinabi ko kanina and na computation. Ito po yung malapit sa katotohanan, no? So, ito yung sample computation on how to earn 3%. 3% mean to say, franchisee po tayo. Okay. Halimbawa, meron tayong 200 booking per day at meron tayong 150 average. So, ang delivery fee, ayan, average 150 ang delivery fee, and by 30 days in 3%, kikita po tayo ng 27,000 a month. O sabihin na natin 20,000 a month. Pwede na 'yon, di ba? Kung para saan, kasi wala man po tayong ginawa. Hindi naman tayo nagbuhat ng mabigat, hindi naman tayo wala nga tayong ginawa eh. Nag-share lang tayo ng mga links natin sa mga friends natin. Di ba? So, ayan po ang 3%. Ang operator din naman po, okay, balik ko lang po ha. Ang operator din naman po, yun po, di ba 7% kanina? Okay, in every successful booking po, no, yan. Pero ito yung scenario ng paano po mag-compute ng ng 7%. Okay? Sa riders. Iba yung 3% ng computation ng franchisee at saka sa rider. Kasi po ganito po 'yon. Meron po tayong sinasabi na ng top up load. Ano po yung top up load? Kasi po parang yan sa cellphone,
kailangan para magumana yung cellphone mo, makapag-access ka ng internet o kaya makagawa kung ano-ano gusto mong gawin sa cellphone mo, kailangan sabi nga, pa-load nga, $20 o kaya 20 pesos o 100 pesos, gano'n. Gano'n din po dito, okay? So, para po gumalaw yung rider natin, kasi operator po tayo, no? So, once na ikaw po yung operator, meron kang mga riders, which is in one account ay, kanina, 100. So, kung meron kang 10 riders, di 1,000 riders yan, ano? Napakaraming riders kung tutuusin po, no? So, dito sa parang sa example na to, no? 10 riders, no? So 10 riders, yeah. Sorry, iba yung nasasabi ko. Yung 10 riders, halimbawa, ibig sabihin kung meron kang isang account, 100 ang pwede mong ilagay dyan sa isang account mo. Kung gusto mo magdagdag ng account, so gawing mong 200, pwede. Okay? So dito naman po sa minimum load balance per day. Ito po yung top up, no? Kaya naiba yung computation ng by computing percentage of your commission, no? So, kasi po, ang computation po dito, kaya naging, meron po tayong sinasabing minimum at saka maximum top load. Halimbawa, ang top up mo per day is 4,300. Halimbawa, no? Sa 10 riders. So, yung 4,100 mo, ang balik kaagad ay ang commission mo kagad ay 1,435. So magiging ito 5,535 na siya. Okay, nakuha niyo po. Binigay niya na kaagad ng company yung commission mo. Okay? So kung kunin mo ng 30 days, kikita ka ng 40 dito sa 1,435 na kinita mo dito sa top upload mo ng 4,100 in 30 days or 1 month, kikita ka ng 43,000 plus. Okay? Ganon din po dito yung computation po. Pareho lang po. Let's say nag-top up ka ng 5,600, upon top upping yung load, kumita ka na kagad ng 1,960. Diba? Ganon po yung ano. I-multiply mo ng 1 month, ito po yun, 58,000 or almost 59,000 a month. Ganon din po dito sa pangatlo. Ganyan po ang ibig sabihin. So, napakaganda po, ano? Next po, ito yung how to become a TukTuk online franchise operator. Paano nga ba maging, kasi maganda yung kitaan, di ba? Gusto mong maging operator. Paano nga ba? Kung kayo po ay isang franchise na po, no? Okay? Kung halimbawa kayo po isang franchise na gusto yung mag-operator, punta po kayo doon sa sa TukTuk link po natin, yung tuktuk.ps po natin or delivery. So i-open mo 'yon, tingnan mo yung pabili service. Yung ito po yung yung how to become a TukTuk operator, sorry. How to become a TukTuk operator. Pag clinic nyo po 'yon, kaya po nito ipapakita ko lang po sa inyo Sandali lang po Meron lang kong ipapakita po sa inyo para magkaroon po kayo ng kung paano maging operator. Okay. So, ito yon. Sige. Yan. Pag pumunta po kayo dito sa inyong link na to, no? So, ito pinaka ko, delivery link ko. Hello, welcome to Magellan Manuel's delivery link. So, andito po sila, nakalagay po lahat dito. Kung gusto niyo pong maging rider, o kaya gusto pong maging operator, i-click nyo lang po itong become a TukTuk operator. Ganito po yung lalabas. Magiging lumabas yung form. Ganito po yung lalabas na form, no? So, if i-fill out natin to, lahat ng mga blanks, specifically, walang mga mali-mali, yung sakto lang po. Most special po dito sa emails natin, napaka-importanting tama po dito. Yan mga information, first name, middle name, last name, address or address to kung meron, barangay, kung anong region ka, anong province ka, city and municipality, postal code, of course, napaka-importante yan. Based ka sa Pilipinas, and email address, kung anong email address mo na active, yung active na mo na ginagamit mo. Ayan. Wala pong mali, kaya po ginawang confirm email address kasi kung minsan magkakamali po tayo, hindi po magka-match. And then
most of the time also dito po sa password. Dito ay nagkakatalo, no? Eh, pwede mo rin yung dati mong password sa email na to, pwede mo lang ibahin. Kasi ibang account naman po ito. Okay po? Basta tandaan nyo lang po to, lahat ng mga information, isulat nyo, i-keep nyo para nakalimutan nyo, alam nyo kagad kung ano, mariretrieve natin. Okay? And operator information yan. Franchise number, andito po. Okay? Guys, sa akin, PPS, yung sinabi ko kanina, ito po. Saan ba yung ano ko, account ko dito? Yan. So, yan. Halimbawa, target number of vehicles of operator, kilagay mo 100 kasi one account po to, 100. And then ito po yung information po ng telephone number po natin sa Pilipinas. 63 po is ano po tayo yung country code natin. At saka napansin nyo po, no, ang cellphone po natin ay, di ba, 0 una, 0917. No? Pag po dito, wala na po yung 0. Wala na po kasi covered na po dito sa plus 63. Kasi hindi naman po kasi landline po ito. Hindi po landline, cellphone po. Okay. And ito yung requirements needed valid ID. Ito po yung driver's license or pwede ring government IDs po. No? At i-upload po natin dito, choose a file. Yan. Yan, no? Choose a file. Yan, diba? Choose a file. Dito naman kasi naka-store na po yung mga pictures ko po dito. Okay. Saan ba yung pictures ko? Halimbawa, ito yung ilagay yung picture. I-click ko lang yun. Ayan na yun. Papasok na kagad po siya dito. Yan. Pag nag-post na po siya, wala nang mga ibang errors, punta tayo dito ngayon sa, dito naman po tayo sa CAPTCHA, no? Na ito po yung ano, CAPTCHA na sinasabi niya, for security measure lang po siya. I-enter po natin, halimbawa, meron kang input na number, letters dito mo ilagay. Kung hindi nyo po mabasa, i-refresh nyo lang po siya. I-refresh nyo lang po siya na gano'n para mag-create ka ng panibagong CAPTCHA. Yung visible, pwede rin naman pong palakihin ito kung gusto nyo palakihin. Pero hindi mo mabasa, okay. Yan po, and then pagkatapos nyo lahat, submit mo na. I-click mo itong submit. Yan na po. Okay po. At kung gusto niya naman pong ano, gusto punta ng tok-tok mo, halimbawa, gusto mong bumili ng mga items. Okay? Kasi ang company po, ginawa na yung system natin ng lahat. Kung ikaw ay isang tok-tok franchisee ka, platinum yung account mo, lahat ng tok-tok mo, pabili service, andyan na po sa loob. As you, di ba nakita nyo po, ano? Nakita po yan. Ito po yung ano, ng low or inside interface ng inyong tok-tok mo. Yan po. Okay? Ito po yung mga items na pwede nyong pagkakitaan. Na every time po na bibilin po yung mga friends na pinag-share yung mga links nyo. Ayan. Diba, bibili siya na ng ano to, 7,000 kaagad to, no? So, kung franchise ka, 3% na makukuha mo dito. 3% po. Ano no, sa TokTok mo, ladies and gentlemen, ito po ang kakaiba. 3.5% ang commission mo po dito. Okay, sa delivery service lang po sa franchisee ay 3%. Pag dito po sa TokTok Mall, 3.5%. Take note po ha. Okay? Yan, napakarami. I-explore nyo po yung ano. Kung kayo po ay meron pong TokTok link, i-explore nyo po sa loob. Okay? Kahit na i-view nyo lang po para at least magkaroon po tayo ng idea. At as being franchisee or the owner of this link, pwede ka rin naman bumili. Yan po. Okay, sa paggamit mo ng sarili mong tok-tok or yung operator, I mean, ito yung mga riders mo, hindi, kikita ka pa rin po doon sa pag-deliver. Okay? Yan po. At saka yung pabili service, no? Iba naman po yung pabili service. Ang pabili service po ay din po iba. Iba naman po. Kaya andyan na po, naka-line up lahat po yun. So, andito po siya. Okay. Pag-click mo itong book a pabili. Yan. I understand. Okay, sige. Ito po siya. So, sabi ko kanina, ito yung functionalities, no? Ang SM po ay nakipag-tie up sa atin. Okay? Same thing with Robinson. Yan. Kung gusto mong ano, i-click mo lang kung halimbawa pas malapit sa iyo ang SM.
Kasi ang function po ng TokTok Pabili po ay kung ayaw nyo pong lumabas at gusto yung safety para sa virus, yung i-deliver na lang po yung gusto nyong bilhin sa SMP Depot. Ito yung gawin natin. Halimbawa, ikaw pa ay taga-Bikutan. O let's say sa sukat, no? Halimbawa, sa sukat po kayo. Click mo yung sukat. Ayan po. So, i-check mo lang tong I have read and then di ba, i-check mo lang po siya and then next mo siya. Okay, next. So, what service are you looking for? Ano bang gusto mong bilhin? Halimbawa, sa grocery ba? O kaya sa pagkain? O kaya sa gadgets? Halimbawa, sa gadgets, mabili ka ng cellphone. Halimbawa. So, yan po. So, bago po ko pa makapag-key in ng yung gusto, mamimili ka pa ng store dito kung anong store sa AudioNet ka ba o sa Blue Light, sa let's say sa AudioNet, halimbawa. Meron silang cellphone doon. Can please indicate the name of the store. Okay. AudioNet. Your order nga. So, halimbawa, cellphone na Samsung. Yan. Next. So, delivery details na. Yan. Ito po yon. Okay. So, recipient name, ikaw po yan kaya ikaw yung nag-order. I-indicate mo lang yung cellphone number mo para ma-access ka ng mag-deliver po yung rider. And draft of location na type, parang meron kang trademark o landmark din dito para madali na lang po tandaan yung although meron mga GPS ng mga riders natin para mas madali nilang pong ma-visualize kung saan banda po, malapit sa church o kaya malapit sa 7-Eleven, di ba ganun? So ito mag-appear po yung distance kung ilang kilometers po yung tinakbo niya at saka yung oras kung ilan po. At saka nakalagay po dito na total estimated amount maximum na yung ibibili ng ng rider 2,000 2,000 lang po siya for now. Kaysa ngayon 2,000 po. So meaning to say worth of 2,000 lang po yung kanyang ibili para sa iyo. And by that time na confirm mo nakuha na ng rider, i-deliver na po yung ito po yung estimated amount kung nag-input ka na diyan, yung system magko-compute na yan kung ilan ang babayaran mo. Okay? At in your doorstep, in your doorsteps, ibibigay na yung item sa iyo. Ikaw na yung magbayad. Okay? Sasabihin nila at mga details doon kung magkano pong babayaran. Ganun po mag-work okay. Yan po ang book a pabili or pabili service. Okay po? So, book a delivery naman. Ayan. Yan po. Kung meron kang papadala, halimbawa documents, no? Yan. Lagay mo lang yung pick up location mo kung saan banda, yung sender name, yung telephone number mo, same thing, yung landmark, malapit ng acacia tree. Yan po. Taka yung drop off location din kung saan nila papadala. I mean dito sa kung saan nila pick up location. Ito yung drop off location kung saan naman dadalhin yung item na gusto mong ipadala. Pareho din po. Yan. Ganun po mag-work ang kung ano man yung let's say ang booking fee doon is 200 halimbawa. So ikaw yung franchisee. So 3% ng 200. And at the same time ikaw pa yung operator plus another 7%. Ganun po 'yon. Ganun po tayo kikita po sa okay. Sige, so siguro na-explain ko na po 'yon. Yan po yung ng how to become a TokTok online franchise operator. Okay po. So, sorry. At yan po, pag once po tayo ay na-approvean, pag naisinabi na natin yung form, makakatanggap po tayo ng congratulatory message or notification from the TokTok admin na ito po yung sinasabi. Sabi dito, sabi niyong, halimbawa, pangalan mo to, welcome to TokTok, no? Congratulations, you are now approved as TokTok operator and you may now access your TokTok operator portal
Okay, yung portal with the following credentials. Okay, yun po yun. At by that time, anytime po pwede ka na po mag-hire ng iyong rider. Kasi po ang mag-hire po ng rider po ay tayo pong operator, hindi po yung company. Ang mayroon lang pong dalawang mag-approve po. Unang initial approval para sa iyo, I mean as being an operator, kasi ikaw yung mag-share ng inyong link na naghanap ka ng ng riders na may mga selling materials po natin diyan sa portal natin sa JC. Makikita po natin yung yung selling materials po natin, paano nating maka-invite or maka-recruit ng ating mga riders. Okay? At magpatulong po tayo kung sino po yung sponsor natin para i-guide po tayo. Okay? Yan po. At itong sinasabi ko kaninang separate technical training. May mga schedule po tayo. Mamimili po kayo dyan in your available time para hindi po kayo ma-hassle po, hindi po maapektuhan yung schedule nyo everyday. Yan po. So, ayan, ganun lang po. So, by that time, so ito po yung din ng ng form ng kung gusto mong maging rider. Yung form na yon, meron kang pangalan dito ng operator, like ito yun, Mary Gisadi. Ito yung operator. Siya yung siya yung nag-share ng link niya na maghahanap siya ng rider. Pag gusto naman yung rider, nag-message sa kanya na interesado siya. So si Mary Giseda, sinend na yung link, na-fill out ito ng rider. Or pwede naman na, kasi kung minsan po ang mga iba hindi naman so marunong sa pag-fill out ng dito, lalong na po sa online, pwede naman pong i-collect natin yung information nila nung talagang interesado po sila para mawala na po mga aberya, wala na po mga problema na sa pagsasabit ng ating form ay one click lang po siya, one time lang. Kumisa may mga bumabalik dahil may mga errors dahil may nakalimutan o mali yung nilagay. So, pwedeng mag-usap yung operator at saka yung mag-apply na rider na kung maaari, may mga transaction silang maganda na kung okay lang siya, titiwala siya dahil naghanap naman siya ng trabaho, naghanap naman siya ng rider. So, magsalubungan na lang po sila kung gusto. Yan po noon. Okay? Yan po. So, next po, how Tok operator earn. Ito po siya. So, another scenarios po, no? Sample computations lamang po ito. By 7%. Okay? Halimbawa, mayroon po tayong 20 riders na mayroon tayong 10 average rider daily deliveries at saka nagkaroon tayo ng 150 average delivery fee. At sa 7%, ito siya. Magkaka tayo ng in one month time, magka-income tayo ng 63,000 profit per month. 'Di ba kanina 27% sa franchisee, no? Pero pag ikaw na operator, no, in this scenario, halimbawa 20 riders ka na, meron kang 20 riders, may 10 average, no? Kikita ka ng 63,000 profit per month. So napakaganda pa lang kumita ng ng ganitong business. So ang tanong ko sa inyo or tanong natin lahat, no, sa pangkalahatan tanong, no, how much does it cost to set up a delivery service? Okay? Magkano nga ba ang kailangan natin ilaan po dito kung gusto natin magkaroon ng traditionally business na ganito? So, here's how you to set up a traditional delivery service. Okay? Maghanda lang naman po tayo ng 50 million for apps and software development only. Apps and software lang po yon, 50 million, no? Bakit naman po ganyang kalaki? Kasi po ang business po natin very large scale, no? Malawak po yung coverage ng business po natin. At the same time, yung security measure ang pinag-uusapan po dito. Kasi po kung hindi po maayos yung application ng yung business saka sa software development mo, kasi po nagkalat-kalat ang naggagalingan mga hacker, no? Kasi pang mga hacker, pag na-hack yung company mo, in 1 second time at na-hack yan, wala na. Hindi mo na ma-retrieve lahat ang mga sa database ng system mo, wala na. Corrupt na agad. Hindi mo na ma-open lahat, ma-press na lahat ang mga assets and liabilities mo. So, ganun po. And at the same, aside from this 50 million, no, we have to add more 15 million for minimum annual software system maintenance.
Kasi nga kailangan po natin i-secure yung company natin na hindi anytime mag-crack down yung yung program ng system mo. Kailangan alagaan po natin yung natin. So, and another one is meron po tayong sinasabing OPEX, no? Ito yung manpower, repairs, and other services. Kasi po, kung ikaw ay mag-create ng ganitong business, no, delivery service, siyempre, magkaroon ka ng office, pwede kang mag-rent o kaya sarili mo na rin yung building, no? Plus yung mga equipment mo na lagi nasisira, maintenance, di ba? Repairs. At saka ito po, yung manpower ang matindi dito kasi kahit na-shutdown yan at tuloy-tuloy pa rin sweldo po nila. Okay? Kaya, so, malaki din pala. Although malaki ang kitaan, kaya nga ang mga operators po, 20% sa kanila. Okay? Pero instead of spending millions, now you can have your own delivery service such business from only 288,888. Yan po yung initial franchise fee niyo. Pero sa ngayon po ay naka-promo po tayo hanggang ngayon sa halagang 17,888 lang po. At hindi lang po tok-tok yan ang cover. Kasama na po yung tatlo pang industry kanina. Imagine dito pa lang po sa tok-tok nasa 288,000 plus. Apat na industry na to, no? Plus yung ibang additional po sa 12-in-1 package po tayo sa mga food, sa mga health and wellness product natin, saka sa copper mask, di ba? Kasama na po dyan sa 17,888. Imagine, Kaya napakaganda talaga itong ginawa. At ang alam nyo pa, ang kutok-tok po, sabi ko kanina, nag-start po noong December. And this is a great news, no? Kasi when nag-start po siya, sa Metro Manila lang po siya. Although Metro Manila is very large area na po yan, kung ang delivery service mo kasi active ang city, no? Sa Metro Manila talagang pinaka sa business center natin. One of the part of the business center natin. Siyempre, Metro Manila pinakamaraming tao. Pero sa ngayon po ay nasa Luzon, Visayas, and Mindanao na po tayo. Nationwide na po tayo. Yan. Okay. So, yan po. Sinabi ko kanina, i-play ko lang po ito para magkaroon ko ng idea kasi sabi ko kanina yung family service. Ito po siya. Patotoo na nag-tie up po sila sa Come on in, look at what we've got. Sorry. Oh, no, na out of Wait lang po Sorry for that. Sensya na po. Napindot. Okay. Yan. Come on in. Look at what we've got. There's so much more. There's such a lot. Here at SM, we've got it all. We've got it all. Lots of excitement. Markets and fun. Shopping convenience for everyone. At SM, it's all at SM. Here at SM, we've got it all for you. Yan, we've got it all for you. Okay? Yan po. So, kaya ko sinama dito dahil tok-tok other functionalities. Yun to po yung sa atin, nakipag-tie up po, no? Yan na sinabi ko na kung paano po dito maggawa, no? And then to yung tok-tok mall. Ang tok-tok mall po ay ganito rin po, no? Ipapakita ko rin lang po sa inyo, ha? Dali lang po, ha? Okay? Para at least mayroon po tayong idea. Tok-tok mall. So, I think this one. Ayan. So, ang ating pinakabagong endorsers po natin ngayon, ladies and gentlemen, ay kilalang-kilala niyo po itong artista na to, no? Okay, hindi ko na po siya banggitin, pero si Vice Ganda po. O yan po. So, ito po ang loob. Tingnan natin ang loob ng ating tok-tok mall, no? Yan, all categories. So, let's say punta tayo ng all categories na lang po yan. So, appliances, ano ba sa natin gusto tayong magkaroon ng kitchen appliances. Okay? By exploring your
Tok Mall link, no? Ganito pang loob nito, where people want to buy. Okay, na yung sabi ko yung Tok link mo at na-share mo rin. Kung isang ano lang po to, isang link, lahat ng cover ng inyong Tok link, andito po lahat po dito, ma-open po niyo lahat, okay? Kaya napakaganda po, no? Yan. Marami pong klaseng gustong mabili dito sa loob niya. Okay? Okay, ano pa tayo ng iba? Beverage. Yan. Beverage is like beer, wine, and spirits, let's say. Ayan. Sige. Ayan, nagsilabasan na ang gusto niyo Jinro, Shamisum, Sujuk. Okay. Napakaraming klaseng bilihin po dito kung talagang gusto nating mag-business mo, no? Andito po lahat, okay? Halimbawa, gusto mo magkape. Meron tayo coffee and tea yan. Yan. Po. Meaning to say, ang Tok Mall po, no? In short, no? Whatever you can see inside the mall, the smallest thing, let's say toothpick, no? Or toothpick, pinakamalit na ba yun? O yung perdible, yun, mga malilit na bagay, mga plastic naman yung ginagamit sa mga anything that hindi po yung liquid, no? Kikita po tayo dito. Wag lang po yung ang Tok Mall po at ang ating company po hindi po yung pinapayagan na na nakipag-cooperate ng ating mga food, lalo na po yung newly cooked food, no? Hindi po sila kasama. Sorry for that. Okay? Hindi po sila nakasama po. Yan. And then ito po yung nakalagay ng yung kung saan nyo po i-ship, no? Ship to Metro Manila, North Luzon, South Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? Ganito pang loob ng ating Tok Mall. Okay. Meaning to say, once again, ladies and gentlemen, kung meron po tayong link at na-share po natin sa mga friend po natin, through online na po tayo lahat, no? So, sa Tok Mall link mo sila bibili. Okay? At maganda po dito at pwede mo naman silang for now, pwede mo yatang controlling kung yung riders mo rin ang magde-deliver po dito. Maano mo siya. Tawag dito, ma-assign mo rin po sila. So, double income po dito. Okay? Yung commission mo ng 3.5% as ginamit yung link mo, at the same time, yung riders ang gumamit mo. So, you are an operator, so may 7% ka pa dito. Ganun po so magtrabaho yun ang ating Tok. Okay? So, next po, yun po. So, once again, welcome to Tok Mall. Ang Tok Mall po is the first and only online shopping mall to have its own delivery service. Gawang Pinoy po ito para sa Pinoy. Okay? So next po ito po yung how to become a merchant's partner of Tok Mall. Halimbawa, meron po kayong business po, let's say garments na kayo mismo yung gumagawa, or not necessary na po yung original galing sa abroad, hindi naman po. Ang importante po ay lilihitimo po tayong nagbi-business, like you have to comply all these requirements. Number one is send your fill out application form at mall@toktok.ph and attach the following requirements, like number one, business permit, and then BIR 2303 certification, and number three, product description and barangay permit, DTI, SEC, and registration, and then company profile, valid ID of the ID of signatory. And then pagkatapos po nun, your application form and requirements will be evaluated by our business development team for approval. And then once na-approve po, we will reach out to you and proceed with the partnership. Okay? So, yan lang po ang i-provide po natin. Meaning to say, natulungan mo na yung friend mo, natulungan mo nung i-boost up yung ng company mo as merchant partner, no, dito sa Tok. So, gagamit ka ng i-enroll mo yung business mo dito sa Tok. Okay? Sa pamamagitan ng pag-submit po nito. And then pag na-approve po,
kasama ka na at yung mga riders o yung doble-doble po ang kita po dito. Sana naintindihan niyo na po yun. Okay. So, yan po. Pwede rin po. And then how to become a poging tuk-tuk driver. Bakit driver? Kasi noon, rider. Ito yung 4 wheels. Okay. Ito rin po yung mga requirements po, no? Kung gusto nyo mag-enroll o kaya mag-avail ng as being a drivers. Ito po yung list of requirements, no? Sarili mo yung vehicle, and then magkaroon ka ng professional driver's license, and BI clearance po, napaka-importante po to. And yung drug test is optional po lang po ito. Depende po doon sa sa operator kung gusto kanyang ipa-drug test for safety purposes. And then ito yung OR na CR ng sakyan. At saka 2x pictures, vehicle photos, kailangan harapan, likod, at saka yung side by side. And make sure na yung plate number is visible. Kailangan hindi yung blurry para makita kagad yung halimbawa sa highway. Kasi pag naman hindi siya visible o kaya iba-iba yung plate number na ginagaya mo, hindi magkatugma doon sa sinabit mong sa company, may question doon. And plate number siyempre. Yan lang po kung gusto niyo pong maging driver po, no. Yan, so yan po. Ibig sabihin, kung may kotse ka, pwede ka, may minivan ka, pwede ka, may MPV ka, yan po, yung L300, truck, okay na pasok po kayo dito. Basta kompleto lang po yung requirements, no. Yan po, na-discuss ko na po ito kanina. Yan. Okay, pangatlo po ito, how does tuk-tuk works? Ang po yan, ang tuk-tuk po ay there's somebody sending documents, or we call it is a sender or customer mo yun eh. Sila yung magpapadala ng mga documents, mga ship, mga surprises, no? Okay? Sa wag lang yung mga, siyempre, bawal ang ammunition, guns, drugs, ano pa ba, basta mga bawal dan, mga liquid liquor, hindi ba pwede. Basta mga dry goods, no? Na-approvean ng tuk-tuk natin. Okay, so ito po yung pag-send po niya through online, through gadget, through phone, o kaya through computer. Doon po siya mag-fill out po doon. So once na confirm mo na yung yung mga gusto mong ipadala, so na yon, mabubuk na yun, at yung operator po natin, yung rider natin, makikita niya doon sa rider application niya na mayroon nagpabook na ikaw yon, kukunin niya yun sa iyo, kung saan man yung location mo. Ganun din, and then kung saan mo ipapadala, doon rin niya dadalhin sa receiver. Okay? Ganun po yon. Kung let's say ang gamit ng sender ay cellphone, okay? Or pupunta siya sa website. Okay? Ng tuk-tuk website para makapag-avail siya ng delivery na ganito. Okay? So pangalawa po, when booking confirmed, the rider accept booking and do the shipping until reach the location for the deliveries. Yan, nasabi ko kanina. And third po, the recipient received the item at their doorstep. Doon nila mamimit yung pinakamagalang at maayos at gwapong poging tuk-tuk rider natin. Okay? Yan po. So pang-apat po, how does tuk-tuk franchise operator works? We have some considerations here. Yung, of course, kasamang tuk-tuk admin. Naka-first one. At saka yung tuk-tuk franchisee, tayo po yun, or operator or sa franchisee. At saka meron tayong gamit na motorcycle. Pero ngayon po, sabi ko nung una, motor lang po. Pero ngayon pwede na yung 4 wheels ngayon. Kasama na po rin ito. Okay, 4 wheels. Alam niyo ng 4 wheels na sinabi ko kanina. And ito yung it's about the gadget and phone, tablets, computer. Okay? Kailangan pong magkaroon ka ng gamit na ganito para makapag gano'n yung business natin as a rider. Okay? Kasi gamitin natin yung cellphone natin makipag-communicate through online. Hindi mo nga makita yung operator mo barely in person. Through online lang po kayo nag-uusap. Kaya kailangan nating cellphone at saka gadgets, no? Or let's say tablets or computer. Okay? Ito po yung their requirements. Ang requirements po ng isang
operator and then rider is in between, kasi pag sa booking na o sa shipping, kailangan po na meron po tayong sinasabing pre-boarding requirements. Ito yung sinasabi kong ano kanina, yung top upload sa TokTok, no? Meaning to say, yung ikaw yung operator, mag-top upload ka doon sa admin, no, sa TokTok, no, para ibigay ka agad ni TokTok naman yung yung 7% sa iyo. Let's say 5,000 ano, let's say 5,000 ang tinap up mo, ang balik niya kaagad noon 6,750. Kasi nga yung sinabi ko, ang pagko-compute pala ng ano ng dito sa ano patungkol dito sa rider, no, magkaiba yung 3% na computation sa franchisee. Diretso na po yun ng 3% na makikita mo. Pero dito po sa rider, kasi interconnected sila sa operator at saka sa company. So before I'm going to explain the top upload, no, kasi ang company po ay 20%, di ba? So ang operator ay 7% at ang rider po ay 80%. So ngayon yung top upload na yon, yun yung pamamaraan po na para gumalaw yung rider po natin, para makakilos. Parang ang cellphone nga, pag hindi mo siya loadan, hindi naman po siya makagalaw. So ang ginawa ng company, para wala na pong mga i-cheburete na yung physically na kailangan bigay ko yung pera ngayon dyan, pupuntahan ko. So very yan, hindi masyadong okay. Mahassle kasi yung gano'n, maproblema. Kasi alam ba, ilang kilometers ba yung tatakbo na para ibigay lang yung pera. Pero ang ginawa ng company, nag-formulate po sila ng isang system ng program or formula para through online po tayo pwedeng makipag-communicate na through, kasi po yung top upload na tinap mo sa company na binalik din yung 7% mo. So by that time, makikita mo na dun sa portal mo na may laman na yung JC Wallet mo na pwede mo nang send load. Doon sa top loading po, magkaiba po yung top load at saka send a load. Kasi ang top load, i-tap-upan mo yung ano mo, i-fan mo yung sa TokTok para maibigay ng 7%. So, pag i-click mo yung portal mo at meron ka ng fund doon, so pwede mo na siyang sendan ng load. Sasabihin ni rider Sir, Mr. Operator, lalabas ako ngayon, kailangan loadan mo ako ng let's say 2,000. So nakita mo dun sa fund mo may laman. So sendan mo agad, pero bago yon, babayaran muna ako kagad ngayon ng 2,000 para isend ko na yung load. Nakuha niyo po. Kasi by doing that, the side of the rider, di ba yung rider 80% outright. Kung ano yung bibigay ng receiver, let's say 100 yung delivery fee. Kay Mr. Rider na kagad lahat yon, sa kanya na yon. Pero yung every time po na may successful booking, ilang percent ba yung kanina na sinabi ko ng company, so 20%, no? So every time po na may successful booking si rider, doon sa rider wallet niya, mababawasan din ng 20 pesos. Hanggang maubos na siya, mapaubos ng paubos, yung niload mo rin, ayun, dahil binayaran ka ng 2,000 di ba? Bumabalik ka agad yung mo. Doon mo pala makukuha yung yung commission mo through pagbabayad ng rider sa iyo. Nakuha niyo po. Yung pagbigay na lang ng 2,000 sa inyo ng first rider, so barely cash na yon. Doon sa niload mo ng 5,000, naging 6,750. So doon sa 6,750 by doing in the first rider, ang natira na lang doon sa sa load wallet mo ay 4,760. Tama? So yung 2,000, nakuha mo na yung part of 7%. Papabayaran lang po yun ng na bare cash pag binayaran ka ng rider mo. Nakuha niyo po. Pero yung pag-top upload, kailangan top upan mo ng sa admin para bigay niya yung 7% mo para magkaroon na yung load wallet mo na pwede mong i-load sa operator. Parang nag-circular lang yan pero
para sa mga operator, the more you top up, the more, mas maganda kung top up ka ng top up. Pero hindi mo pa makikita yung kagad yung ano mo, yung 1,000 kano ba yun kanina sa 5,000. So 1,650. So hindi mo pa makukuha yon kasi digital money lang po yon. Makukuha mo lang in barely cash pag binayaran ka ng rider mo sa pag-send ng load sa kanya. Nakuha niya po. Ganoon po yung kitaan po dito. Sana po nakuha niyo po yung ibig kong sabihin. And yan po yung how to become a successful operator. Meron po tayong flow of become successful operator po, no? Opening of operator portal po dito. Okay? Bago i-click po natin po to, subukan nga natin i-open ko, ma-open ko. Okay. Yan, nag-post through siya. Ayan, ito po yung tok-tok link natin na sinend sa atin nung nag-apply po tayo ng operator. Ibig sabihin ng i-open ko ngayon, hindi po yung tok-tok link, which is ito yung portal ng isang tok-tok operator link natin. Okay? I-ano natin, ilagay natin. Okay. And then password. Ayan. Okay, nag-get through siya. So, ganito po yung pinaka-first interface ng loob ng inyong tok-tok operator portal, no? Ganito po yung itsura po niya. Meron tayong dito sa left pane, saka right pane ang tawag po dito. At meron po tayong, we call this main menu. Ito po yung login as ito po ako, wala lang akong picture, no? Ito po yung menu, ang tawag po dito, yung dashboard, accounts, transaction, support, settings, and reports. Ito po yung isa-isa nating open kung ano pong mga laman, no? So, ganito pong itsura or interface pag login mo po dito sa operator portal po natin. Okay? Meron tayong tok-tok rider app, then or tok-tok operator rider application link, and then tok-tok operator driver application link. Kasi yung rider at saka yung driver, pareho lang naman ang konsepto to kasi ibang category po sila. 4 wheels po kasi sila. Ito naman, 2 wheels lang po, motor. Okay? Yan. At saka itong, dito naman po sa second level po, no, ng ating sa right pane na ating screen or interface, we call it summary. Pag i-click po natin ng summary, ganito po yan, makikita mo yung mga scenario or history ng mga transactions po dito. Yung dito yung total commission mo, rider with most delivery fulfilled, itong namamonitor mo. Kasi dito po sa akin kasi wala pa pong laman dahil po hindi pa po ako nag-open ng ano ko, hindi pa po ako nag-assign ng aking mga riders, no? Kasi ngayon pa lang po ako mag-assign. Pero ganito pong itsura ng sa loob. Ito yung rider with most delivery fulfilled. Dito siya babagsak yung mamomonitor po natin sila kung ano yung pinaka-masipag, yung pinaka-active na riders po natin. At saka dito po rin yung city with most delivery fulfilled, kung saan yung malakas ng kumikita, kung saan banda, sa Bikutan ba o sa Alabang or sa Quezon City. Makikita mo po dito, mag-a-appear po dito. At saka nagkalagay po dito yung yung halimbawa, yung successful deliveries na halimbawa ang apat ang accept ng delivery, pero ang na-deliver magkakaiba po yun kasi ilan ba yung in-accept mo, ilan ba yung na-deliver, ganon. Dito rin po siya babagsak, okay? Yan ganito ng ilan ba yung accepted, ilan ba yung fulfilled. Let's say apat ang accepted na deliveries, ilan ba yung fulfilled? Pwedeng hindi rin na-fulfilled lahat o pwedeng isa rin. Isa lang ang na-fulfill. Kaya, sa mag-appear po dito. Ganon din po dito sa, kung siyempre, kung ilan kasi yon, kahit na apat yung na-accept mo, hindi mo po, yung na-fulfill lang ang maika-count mo. At dito rin siya babagsak dito.
sa commission rate mo dito yon. Dito siya pupunta. Pero kung halimbawa yung accepted na 4, saka fulfilled din na 4, so equivalent dito sa same thing po dito. Kung magkano man yung delivery fee na yon at kompleto, lahat mag-accumulate po dito, and then dito naman mag-accumulate din yung commission rate mo po dito. Makikita mo po lahat po dito, no? Ayan, dito po yung summary. At ito po yun, pwede mo siyang ma-filtered po, no? Kung ngayon o kaya kahapon o kaya kung ilang 1 week mo siyang i-monitor or every 2 weeks mo siya. Pwede mo siyang let's say 7 days, no? Dahil wala akong mai-present dahil wala pa naman pong nangyayaring transaction po dito. Okay? So balik lang tayo sa dashboard, no? Or okay, nasa dashboard pa rin po tayo. So what you need to know by exploring it, ito po yung mga lumalabas sa atin, sa ating interface, no? Okay, wait lang po tayo kasi nag-scan lang po. Ayan, so what you need to know, all documents like so 10 nakalagay dyan. So 2, 4, 6, 7. 1 of 7. Okay, so tama. So pag i-click mo po ito, hiring of tuk-tuk 4 wheels drivers. Ayan. So ito po yon. Alamin natin kung ano yung mga requirements po, no? Yan po, parang pag-approve. Yan. Ganyan lang po, pinapakita ko lang po para magkaroon po tayo ng idea. Okay, so back po tayo. Okay, so balik lang ulit tayo doon. Wala po tayo. Sige, so yan. Kung dito naman po sa announcement, no, ito ang announcement po ay yung mga notifications o kung yung mga bago natin na dapat nating alamin na galing po sa admin. Yan po, halimbawa, to approve your riders, yan. Pag i-click ko po ito, ganito yon. May mga information po yan. Alamin natin kung ano po yung pamamaraan, yan. Andito po lahat, naka-specify po lahat kung ano yung gagawin po natin, kung paano po mag-approve ng ating mga riders. And dito na po sa record ng drivers, and then dito naman po ay sa riders. Ayan, lahat pong information niyan, kung holding or blocking of rider accounts, kung paano mo i-block yung ano mo, kung paano mo i-hold. Alam ba, kasi mayroon po tayong mga riders na hindi naman po lahat, meron talaga yung mga pasaway, no? Na nagbibigyan mo ng pagkakataon na mag-business tapos sila, lumaki ang ulo hanggang may mga loko-loko rin, pero hindi naman po lahat. Kasama na po sa business yan. Kaya yung program po natin ay andito na nilagay dito, holding and blocking of riders. Madali lang po siyang i-block. Andito yung mga steps, no? Yan po. Then makikita na dito sa transaction po yon or dito sa accounts. Pag dito sa account naman, dito sa accounts kasi po yon, okay? Sa accounts. So tuk-tuk riders, yan. Kung ito po ang halimbawa gusto mong i-block yung ano mo, yung riders mo dahil pasaway nga siya. Andito po siya. Yan o. Ang status, halimbawa status, kasi nga pwede mo silang i-block lifetime o pwede mo siyang i-block for the meantime para magkaroon sila ng isipin nila na hindi basta-basta itong business na to. Kailangan magpagbutihin nilang business, hindi sila manloloko. Yan. Pwede mo siyang ma-monitor po ito eh. Gusto mo siyang ma-monitor. Okay. Kahit kung the day na nagde-deliver po sila, pwede po makikita mo sila doon sa map, no? Sa banda ba? Dito yata sa support 'yun eh. Tingnan nga natin. Okay? Sa ticket naman pala 'to. Okay, yung ticket na 'to, ang ibig sabihin po ng ticket po ay halimbawa magkaroon kayo ng issue na hindi lang po sa sa pag-block. Kasi bago mo po siya i-block, kailangan alam din ng admin na ganun yung ginagawa niya. So, bigyan ka ng license na bigyan mo siya ng reprimand o kaya kung lagi na lang at hindi naman nakakatulong sa business mo na, anytime pwede mo siyang i-block. At para po tuloy-tuloy na po siya na ma-block, ituloy-tuloy mo within 30 days or 1 month na every day na naka-block po siya.
Hindi na po siya makaka-access po sa'yo. Meaning to say, hindi na siya po makatatanggap ng booking. Pero kung magkumurat naman sila na personal, nag-message na pasensya na at ganito at hindi na ko ulitin, gano'n, bigyan po ng another chance. Kasi pag gano'n naman laging gawin natin, naging block, wala natin magiging, hindi natin alam yung issue nila. Pero pag nangako siya at talagang hindi naman, ibigyan mo siya ng another chance. Gano'n lang naman talagang pagbi-business. Okay? Pero you're capable to block them anytime. Kasi nga, hindi na nga sila nakatulong eh. So, pero kung bigyan mo ng chance, yung chance na madagdag ng income mo, nasa kanya pa rin, may dadagdag pa rin. Who knows, no, sa susunod, lalong sisipag na rin siya. Okay? So, yan po. And then, yung ticket na to, ibig sabihin, mayroong ticket number na sinasabi. Yung ticket title, halimbawa, gagawa ka ng ticket title, magsulat ka po dito, ayan, sabihin pa dito, no matching record kasi wala pang transaction na nangyari. So ibig sabihin pag may gumawa ka na ng mo dito, ng action ganyan, gagawa ka ng sulat sa admin na itong pinaka-ticket, hindi yung ticket na pwede natin i-redeem o kaya ticket na pang sa movie o kaya ticket na ipalit ng mga items, hindi po. Ito po yung ticket na sinasabi na gawa ka ng ticket mo between you and your operator or yung mga issue. Halimbawa, yung operator mo ay bago, tapos isang buwan na hindi pa siya nakapasok sa system. Yung mga ganon, para mabigyan ng information sa office para magkaroon ng action na yun pa iayusin. Ganon po yun. Or some issues. Ito po yung mga issues, mga problema na circular in your business na pwedeng ipaalam sa kataasan ng office. Hindi lang ikaw kaagad-agad yung mag-decide na i-block na kita ngayon na, no? Hindi po ganoon. Although you have the right to block according to them, kung ano ba yung mga advice nila na gawin sa iyo. Okay? At once po na na-block po yung yung rider na yun, halimbawa, at halimbawa 100 yung riders mo at kasama sa siya doon, pwede ka na maghanap ng ng another rider para maging 100 pa rin yung kompleto pa rin yung riders mo. Pero yung pangalan niya po na andun sa system, hindi na po maalis po 'yon. Hindi na po maalis po 'yon. Andun na lang naka-block na lang totally, lifetime. Okay? So, kasi po yung kasi po 'yon gagamitin ng company rin or to monitor kasi yung iba pag nag-check fact check sa mga ibang company, ito pang operator to ay okay. Makikita nila yung sa system na na-block siya dahil ganito ganyan eh. Hindi masipag, nagloloko, lagi nagka-cancel ng booking. Yan po ganoon. Okay? Yun po 'yon. So dito ulit tayo sa dashboard, no? So okay, registration and insulated bags. Ito po 'yon. Andito po lahat yung mga information kung ano po yung mga facilities, yung mga formula, kung ano yung mga bagay-bagay na ating gawin po patungkol po dito sa registration of insulated bags. Ang pagkuha ng mga gadgets po ng ating riders for ladies and gentlemen is po ito po yung yung helmet at saka yung uniform nila at saka yung yung ginagamitin nila na bag, no? Yun po. Tayo po mga operator ang mag-order po dito. Yan. Tayo po mag-order. Yung address po natin ang gagamitin po natin para pag-deliver ng tok-tok sa atin, matatanggap natin sa natin sa address na yun at tayo naman po ang mag-session sa ating mga riders. At according to the trainings, dahil sa'yo na yung unit, pwede mo siyang ibenta ng medyo mas madagdagan konti ng konti. Pero kung pareho lang naman ang gusto mo, hindi mo na siya pwedeng dagdagan ng additional money doon, okay lang. Nasa sayo na yan kasi nagbi-business ka po. Pero pwede naman, di ba? Pangpalit lang ng balit ng shipping or anything, depende po sa iyo. Okay? So, yung bag lahat ng yung materials na yan ay 1,700, pwede mo nang ibenta ng 2,000. Ganun po yan. We're in the business, ladies and gentlemen. So, that's the business. So, okay po. So, next po, kiklik natin. So, how to approve for wheels driver. Andito po lahat yun. Yan.
Okay, so yung iba, pagdating ng yung in your available time, at meron na po kayong TokTok Operator Portal, try nyo rin pong open po to at makikita nyo po yung loob-loob po nito. Transactions. Yung transaction, punta po tayo sa transactions. Okay. Dito sa transactions menu, meron tayong walong buttons po dito, no, or tables, no. So to deliveries, pag i-click po natin tong deliveries, okay, deliveries. Ito yung mga informations, lahat ng mga scenarios ng meron tayong order date, delivery ID, yung distance, kung gaano kalayo, yung duration, yung oras, ilang oras yung tinakbo, and then yung price at saka yung kargamento, kung ano ba yan, damit ba yon o kaya documents. Yan po yung rider. Okay, sino yung rider mo? And then sender details, Yan, ganyan po yung loob nito. At marami pa. Hanggang you can click this arrow para makita nyo lahat. Ito po yung sender's details. Okay? Kasi wala pa tayong nakikita po dito dahil wala pa po tayong entries. Okay? As what I've said a while ago, hindi pa po gumalaw ang aking TokTok, no? Or for sure, umpisan ko na po siya and magkakaroon na po ng mga informations po dito. And then ito po yung status, no? Kung delivered pa siya o hindi. And then delivery link actions. Kung ano ang action na ginawa. Ganyan po. Kompleto po tayo. Okay? Ito rin yung natin, yung sa link natin, no? Yun. Pwede natin i-share ito. Okay? Nakita niyo po ito? Ito yung number ko, PPS 1421-4248. Kung kayo rin po, meron kayong sariling PPS, so ito yung referral code na sinasabi, yung account number mo. Ayan po. So, next po, another transactions. Marami pong transactions. Okay, so ito yung equipment shop transactions history. Ito yung rider payment logs. Ito yung kasi mayroon tayong program dito sa company na, di ba, kung minsan, boss, pwede ba yung yung uniform ko po ay bayaran ko na lang pong dahan-dahan, installment lang po, no? Yan po. Kung nasa inyo pag-usap, pero pwede naman po, no? Kasi wala naman pwedeng manloko dito kasi monitor mo siya eh. Andito na yung installment ID. Mayroon kang ID na lalagay dyan sa loan ID. Ilan ba yung loan ID mo? Saka yung ilan ba installment naman? Ilan ba yung mo? Yung ibabayad mo every, let's say, ang usapan niya every week or every month. Let's say 1,000, di 1,000. Date paid, ilagay mo na. Tapos once na mo na, makikita mo na to kung kailan siya nagbayad. Di ba? Ang ganda po sa program. Andito na po lahat. Well, no worries po. Okay? No worries po ang natin dito. And then, ito yung top upload na sinabi ko kanina. Na-explain ko na po ito kanina. Pero alam ko, hindi nyo pa rin po masyado nakuha. No? So, ulit-ulitin lang po natin itong sabihin ng training na to. Ito yung equipment shop. Okay. Ano bang laman ng equipment shop po natin? Yan. Ito po yung kanina. Insulated bag. Yan. Ito yung itsura niya. Product number. Description is insulated bag. Okay. Ito yung price unit nito. 1,700. Okay. Ganito po yung itsura nito. Lahat po ng gusto nyong malaman, andito po sa TokTok Operator Portal po natin. Lahat po ng galaw ng ating ng mga riders, makikita po natin. Okay? Settings. Account information. Ganito po yung account information po natin. Yan. Ito po yung account ko, no? Magellan Sagon Manuel. Ang address ko po, hindi ko po nailagay. Pwede kong ilagay dito sa Pilipinas or dito sa Canada. Ito po yung email address ko po at saka yung telephone number na ginamit ko po sa Pilipinas. Bakit ko po hindi ginamit yung number ko po sa Canada? Kasi po ang requirement po sa Pilipinas po ako naka-base, kailangan telephone number ng ng Philippines. Ginamit ko po yung telephone number ng kapatid ko po, no? And then save. Okay? Okay. And then another one.
Kung gusto niyo pong mag-change ng photo nyo o kaya maglagay ng photo, i-upload lang po yung photo, madali lang po. And then equipment, shop, tenant, change password. Halimbawa, kasi yung nung na-receive ko po itong account ko, no? Yan po. Nung na-receive ko po, meron na kagad yung username na binigay na naka-default na po siya, default. Pero anytime po pwede natin palitan yung password. Ilagay natin yung yung dating password na binigay ng company, yung default, and then mag-key in ka ng anong gusto mo yung password mo ngayon. I-ano mo lang, sulat mo muna sa papel para hindi makalimutan. At the same time, save mo siya. Kailangan wag mong makakalimutan. And then another one, please confirm your password na yung bago. And then save. Yun na po. So by the time na magpasok ka ulit dito sa portal mo, dito sa TokTok portal link natin, hindi na yung dati na password na binigay ng company. Yung bago na ang gagamitin mo. Kasi hindi mo na ma-open po yun. Hindi na siya ma-detect yun. Yung pinakabago na naka-store sa yung pinaka-latest ngayon ang kailangan mong gamitin. Okay po? And then settings, another settings. What else? Vehicles. Ito sa vehicles. Ito po yung vehicles na pwede mong mag-import ng ibang ba? Yung uncle mo, yung motor niya hindi naman ginagamit, yung ginagamit ko karag-karag na Tapos yung sa kanya, andun lang naman sa garahe na hindi naman nagagamit. Sayang naman. So baka pwedeng ipagamit, kaya lang may mga documentation kasi na mangyayari dyan. Dito mo lahat i-input po dito. Yung rider, kung sino yung rider mo, contact number niya, vehicle type, kung ano yung vehicle type ng ilagay mo dito. Let's say Honda, tsaka yung vehicle information, ano ba yun? Ano lang, hiniram mo lang siya, pwede mo siyang i-type dito para magkaroon ng aberya. Ano ba ito? Hindi ka magkaroon ng problema. Lahat po ng mga gusto mong gawin dito sa business, nakadetalyado lahat po dito. Detail po lahat. Okay? Ito naman pong reports. Dito sa reports, as you can see here, this is left pane, and then this right pane. Dito sa tables na to, napakarami, ilan ba to? 2, 4, 6. Ang dami pa. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So, 15 na okay? 15 ba? 2, 4, 6, 17. So, 17 na buttons, Pero ito yung pinaka, ano lang po to, reports lang to. Ito po yung pinaka-secretary po natin sa business. Yung pinaka-secretary po natin. Bakit ko nasabi? Kasi, andito na lahat Yung mga lahat na nangyari, history, andyan na yan, ang lahat nandito. Kahit anong click mo dyan, pati yung pagbabayad ng loan ng yung andyan. Yan. Wala lang akong maipakita dahil wala pa naman pong galaw hindi pa nag-start ng business. Okay. Pero yung mga nag-start na ng business, try nyo pong explore po yung natin, yung operator portal natin as operator, para makikita nyo po yon kung ano yung mga transactions, yung mga delivery history, kung may nakalagay doon, date, time, anong in order, kompleto sa Ricardo's lahat yan. Okay? Ito yung rider's load balance. Okay? Ganito ang itsura niya. Total number of riders, wala akong riders. Pero kung 100 riders, 100 ang mag-appear po dito. Count of riders, wala available, wala pa akong mapakita talaga. Okay? So yan lang po ang mai-share ko sa inyo for the next training natin. Sakaling meron na po tayong laman nito at mas maganda pa yung explanation po natin. Pinapakita ko lang po kung paanong loob ng ating portal. Kasi yung iba, pagkaroon sila ng portal ng as a TokTok operator, hindi man lang nila i-open. Di ba? At least kailangan alam mo nang kung paano i-open. Okay, ang pag-open po dito, so nasabi ko na kanina, out lang muna ako dito. Dito yung bago po siya pala, every time po magpasok po tayo dito sa portal natin, either doon sa portal po ng ating JC, sa JC wallet natin, Di ba makikita niyo po to? Ito yung log out natin. Pinaka-log out.
huwag niyo pong kakalimutan pong i-press po to. Okay? Yung unang ano natin sa JC Premier Portal po natin. Meron din siyang ganito. So ibig sabihin active po siya, naka-open po siya ngayon. I mean, ginagalaw po natin, nagtatrabaho po tayo ngayon sa kanya. So ngayon, kung gusto mong mag-out na, i-click mo lang po ito para secured ka na. Ayan. So, again, at gusto mo rin mag-login, punta ka ng toktok.ph, then operator, i-click mo siya, ganito ang lalabas. Ngayon, i-key nyo po yung username nyo po kung anong user nyo ginamit. Yan. Ako, ang ginamit ko, ganito. Yan. Okay, ganyan din ang gagawin nyo. And then, okay, ilagay ko lang yung ano, yung password. Okay. Okay. Ayan. So, ma-open nyo po na po siya. Ganito pong pag-open ng ano ng operator portal natin. Okay? Ganyan na. Kung ano yung gusto yung malaman, click lang kayo ng click. Dito nga sa announcement, anday mo nang makuha ang information eh. Dito no, pag nabasa nyo po lahat ito kung how to recruit your riders, yan. Yan po, yan, halimbawa. So good news, you can now start getting your new riders by hiring your link. Step 1, may mga step kasi, kaya madali lang pong i-follow. So yan po, para magkaroon din tayo ng practice, no? Do it by yourself para you can open now your portal anytime para pagtuunan nyo ng pansin, ng oras para sundin nyo natin yung mga step 1, log in into your operator portal. And step 2, go to dashboard. Ito po yung dashboard, di ba? Yan, dashboard. And then summary. Ito po yung summary. Okay. Pag i-click mo itong dashboard, andito sa taas yung summary. Yan o. Yan ang sinasabi yung summary. I-click mo daw yung summary. Ayan po. Ganito yung pag-click mo, i-redirect ka dito sa baba. Ganito ang makikita mo ngayon. Okay. Yung ano mo, kung ilang accept na deliveries, ilan yung na-fulfilled o kaya isa lang o kaya tatlo yung na-fulfilled, yung isa hindi. Yun mga ganong scenario para ma-monitor mo kung bakit ito lang nakuha kong commission ay 5 yung accepted tapos isa lang yung commission ko sa 7% sa 100 na yon. Hindi kasi ganoon. Kaya nga kung accepted 5, fulfilled 5, so get through, equivalent niya pareho niyan. But na-compute po yun kasi. Wala pong dayaan po kasi dito. Sabi ko nga, monitor niyo po kung sino yung pinakamasipag na na riders natin. Yan. Nakita mo yung average time of delivery lahat from the riders under the fleet. So, di ba? Okay, hanapin nga natin yung settings natin yun. Dito. Okay, ito yung reports kanina. Settings yata. Okay. Okay, go back. May gusto kong ipakita po sa inyo eh. Ito yata sa dashboard.
So, for now, ito lang po ang aking maiambag po sa inyo ngayon at kita-kita po tayo sa susunod na susunod na training. Yun naman po yung pag-open ng ibang portals po like unang training ko po noon at saka yung question and answer din na po yung mga mga frequent answers and question po para at least yung mga ibang nagka-question alam niyo na po yung sagot po, no? Okay? So, sana nakakuha kayo ng kahit konti sa aking niambag ngayon sa araw na to. So, sana po laging stay safe po tayo sa pandemic kasi ang virus andyan po lagi. Kawaan po tayo ng Diyos at tuloy lang na po tayo ng pagbi-business. Huwag po tayong mawala ng pag-asa na ang business po natin ay unti-unti po yan na lumalaki. Gawin po natin at itong ni-discuss ko po ngayon ay sana po naipasa-isip ko ulit sa inyo. Once again, gusto po magpasalamat po sa inyo at bumati ng isang magandang gabi at saka magandang umaga po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod po, Magellan Manuel po, sabing good night and see you again into my next videos. Okay po, thank you very much po. Bye!